Sa video natin ngayon, pagko-compare natin ng ExpressVPN at NordVPN head-to-head. Hi, ako si Ashley at sa video na to, ipapakita ko sa inyo lahat ng dapat nyong malaman mula sa actual na streaming test, speed, features, at security para makapag-desisyon kayo kung alin sa ExpressVPN o NordVPN ang mas sulit para sa inyo. I-share ko rin sa inyo kung alin ang personal favorite ko so you know exactly what to expect. Kung gusto mong ma-stream ang favorite shows mo, natilihing private ang data mo at maiwasan ang pagka-block, kapag nagta-travel ka o nag-access ng Netflix abroad, you've probably heard of both NordVPN and ExpressVPN. Dalawa sa biggest names pagdating sa VPN. Parehong super popular, laging pinag-uusapan online, at parehong mukhang kayang-kayang gawin ng trabaho. Pero alin ba talaga ang mas okay pagdating sa streaming? At mas importante, alin ang pinakasulit sa pera mo? Tara, simulan na natin. Pero bago natin sila i-compare, ito muna yung mabilis na refresher. Lalo na kung bago ka sa VPN o gusto mo lang ng simpleng breakdown. Ang VPN, sa madaling salita, tinatago nito yung IP address mo, ni-encrypt ang internet traffic mo at pinapakita para kang nasa ibang location. Ganda siya para sa privacy pero sobrang useful din pagdating sa pag-unblock ng content, lalo na yung mga platform tulad ng Netflix, Hulu, at Disney+. Parehong top-tier providers ang ExpressVPN and NordVPN. Tagal na silang nasa industry. Kilala sa bilis, malakas na encryption, at madaling gamitin na apps pero kahit pareho silang solid, may mga importanteng pagkakaiba sila lalo na pagdating sa streaming. So let's start off with the features. NordVPN gives you a ton of advanced tools like Threat Protection Pro, which blocks malware, trackers, and sketchy websites. MeshNet lets you securely connect devices even across different networks. Dark web monitoring alerts you if your info leaks online. Tapos, may mga specialty servers sila tulad ng Bubble VPN, Onion over VPN, and P2P servers for torrenting. Meron ding inactive map sa app na nagpapadagdag ng modern feel nito. Maliit na bagay lang pero nakakadagdag siya ng overall experience. Now, ang ExpressVPN ay minimalist. Makukuha mo pa rin yung mga core features tulad ng clean interface, split tunneling, kill switch, private DNS, at madaling setup for routers. Dito talagang shine si Express, lalo na pagdating sa smart TVs. Pero hindi kasama sa ExpressVPN ang mga extra features tulad ng blocking or dark web alerts. At okay lang kung gusto mo ng isang lightweight na VPN. Pero just so you know, hindi makakuha ng maraming tools agad-agad. Kung gusto mo naman ng lahat ng bells and whistles, NordVPN ang panalo sa round na to. Ngayon, pag-usapan natin ang talaga mahalaga sa streaming. Ang NordVPN ay consistently mas mabilis, lalo na kapag kumokonekta sa mga servers sa malalayong bansa. Pwedeng umabot ng 30 to 50% faster depende sa bansa, meaning less buffering, faster load times, and smoother 4K streams. Mabilis pa rin ang ExpressVPN pero may mga pagkakataon na kailangan mo mag-disconnect at reconnect para makahanap ng mas better na server, especially when trying to access streaming libraries in other countries. Kung ang habol mo ay raw performance at speed retention, NordVPN talaga ang nangunguna. Now, ease of use. Parehong solid ang apps ng ExpressVPN and NordVPN sa lahat ng devices. Mula phone, laptop, tablet, hanggang smart TV. Pero yung interface ng NordVPN ay medyo mas interactive. You get a bigger map, server locations are easy to browse, and everything's just a few steps away. Ang app ng ExpressVPN ay minimal. Kaya pag open mo, connect na agad. Tapos okay na. Maganda siya kung gusto mo ng simple at mabilis na setup at tulad ng nabanggit ko, sobrang smooth ng setup sa router gamit ang ExpressVPN. Personally, gusto ko yung layout ng NordVPN. Mas modern ang dating, sobrang simple at madaling gamitin. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Sa NordVPN, meron silang interactive map kung saan pwede kang pumili ng kahit anong bansa sa buong mundo at kumonekta. Kailangan mo lang i-click yung connect at okay na. Para ipakita ko lang sa inyo ang features, nandito yung Threat Protection Pro. Makikita nyo lahat ng options doon. Tapos, nandyan yung MeshNet kung saan pwede mong i-turn on or off. At may dark web monitoring din na pwede mong i-on or i-off at mag-a-alert lang siya kung kinakailangan. Meron din silang presets kung saan pwede mong pagsamahin yung custom VPN connections at mga shortcuts at iba pa. Meron ding analytics kung saan makikita mo yung current streak mo at max streak habang nakakonekta. Kaya sobrang simple at madaling gamitin at pinakamabilis pa tulad na napag-usapan natin. Okay, ngayon naman pag-usapan natin ng security and privacy. Parehong seryoso sa privacy ang NordVPN and ExpressVPN and you're honestly in good hands either way. Pareho silang may AES 256 encryption, RAM-only servers, ibig sabihin walang data na sinisave sa hard drive. Meron din silang kill switches, no logs policy, at pareho silang independently audited para sa security. ExpressVPN ay nakabase sa British Virgin Islands at pag-aari ng Keep Technologies na dating involved sa adware mga ilang taon nang nakakaraan. Hindi naman ito malaking issue pero worth it na malaman. Makabilang banda ang NordVPN ay nakabase sa Panama at pag-aari ng Nord Security, which recently merged with Surfshark. They've also got a solid track record with privacy-first tools like NordPass and NordLocker. Para sa karamihan, parehong okay ang ExpressVPN at NordVPN pagdating sa security, pero parang mas aligned sa cybersecurity ang background ng NordVPN mula pa lang sa simula. And now for the good stuff. Streaming. Alaman ko, sa NordVPN, pwede mo ma-access ang Netflix US, UK, at Japan. Pwede mo rin mapanood ang Hulu, Disney+, YouTube TV, at marami pang iba. Wala kang makikitang proxy errors, block, mga weird na lags. Pwede ka rin mag-stream gamit ang ExpressVPN.
VPN. Medyo mahihirapan ka lang makapasok sa ibang Netflix libraries at baka kailangan mong mag-switch ng servers ilang beses para gumana ng maayos ang Disney Plus. So, gumagana naman pero mas konting effort. Kaya para sa streaming ease, NordVPN ang panalo. Parang plug and play lang, connect lang, tapos simulan mo na agad ang panonood. Ngayon, pag-usapan naman natin ng mga plans at pricing options. Para makasave ng hanggang 78%, gamitin ang link sa baba. Pagka-click mo sa link, i-click mo lang yung Get a Deal. Makikita mo yung ilang options. Meron silang Basic, Plus, Complete, at Prime plan. So just mas makakatipid ka the longer the term. Wala kang matitipid sa 1-month plans, pero may discount ka sa 1-year at 2-year plans. Kung gusto mo ang pinakamalaking savings, mas maganda kung kukunin mo yung 2-year plan, kaya yun ang i-recommend ko. Sa bawat plan na pipiliin mo, kung gagamitin mo yung link namin, makukuha ka ng 4 extra months at may 30-day money-back guarantee pa na talagang malaking bagay. Sa basic plan na $2.98 per month lang, sa plan na to, makukuha mo lang yung secure at mabilis na VPN. Sunod naman ang Plus plan na $3.85 per month. Kasama na dito yung VPN, pati na rin yung anti-malware and browsing protection, ad tracker blocker, password manager, at breach scanner. Sunod ay yung complete plan na $4.81 per month. Sama dito lahat ng nasa Plus plan, pero may 1 terabyte of cloud storage ka pa. Sunod ang Prime plan na $6.74 per month. Ito ang pinakamalaki sa saving, kaya makakatipid ka ng 78% sa plan na to. Sama na lahat ng nasa complete plan, pero may bonus kang Nord Protect na advanced identity protection laban sa cybercrimes. This is a really cool extra add-on. Okay, so kung gusto mo mag-sign up, siguraduhin na gamitin yung link para automatic na ma-apply yung coupon. Lalagay mo lang yung email address mo, piliin kung may extra services ka pang kailangan, at ilagay yung credit card details, tapos okay na, ready to go. Para naman sa ExpressVPN, nandyan din ang link sa description. Makakasave ka sa ilang plans. So, sa 1-month plan, it's $12.95 lang siya. At kasama na dito yung VPN, ad blocker, password manager, and ID alerts. Sa 12-month plan, makakasave ka ng 48% at makakakuha ka pa ng magiging $6.67 per month siya. Kasama dito lahat ng meron sa 1-month plan, pati na rin ang 1 million ID theft insurance at credit scanner. Ang pinakamalaking deal ay kapag nag-sign up ka ng 2 years, makakakuha ka pa ng 4 months free at makakasave ng 61%, kaya magiging $4.99 per month na lang ito. At makukuha mo lahat ng meron sa 12-month plan, pati na rin ang monthly credit report at data removal. Gusto ko lang din i-highlight na meron silang 30-day money-back guarantee, kaya kung gusto mong makasave ng pinakamalaking halaga, 2-year plan ang pinakamagandang option, pero kahit yung 12-month plan ay malaking tipid na rin. Pagkatapos mong piliin ang gusto mo, automatic na mag-a-apply yung code. Ilagay mo lang yung email address mo, tapos input mo yung payment info and you're all set. Ngayon, na naintindihan mo na ng mabuti kung ano ang mga to, pag-usapan naman natin ng mga pros and cons ng bawat isa. Simula sa NordVPN. Isa sa pinakamalaking advantages ng NordVPN ay ang bilis nito. Palaging mas mabilis kaysa sa ExpressVPN, especially for long-distance connections. Tunurin ng mga advanced features ng NordVPN tulad ng threat protection, meshnet, and dark web monitoring, which are useful for enhancing your security and privacy. Pwede kang mag-connect ng hanggang 10 devices ng sabay-sabay, kaya perfect ito kung marami kang devices na gustong protektahan. Sa abot kaya rin ang long-term pricing plans kumpara sa ibang service. At sobrang ganda ng performance nito para sa streaming. Smooth ang experience, walang proxy errors. Sa downside naman, kahit na generally intuitive ang app, medyo complex siya para sa mga beginners dahil sa dami ng extra feature, maraming menu items at settings na kailangan i-navigate. Pwede maging nakakalito para sa mga gusto ng simple at mabilis na setup. Sa ExpressVPN naman, meron siyang clean and beginner-friendly interface, kaya napakadali gamitin lalo na para sa mga baguhan sa VPNs. Tama, meron din itong matibay na privacy and encryption tools, at kahit hindi kasing dami ng advanced features ng NordVPN, solid pa rin ang performance nito sa karamihan ng streaming platforms. Tama, kung speed ang usapan, hindi talaga kasing bilis ng NordVPN ang ExpressVPN, lalo na sa long-distance connections. Plus, medyo limited ang 8 devices at once. So, alin bang dapat mong piliin? If your main priority is streaming speed and getting more value for your money, panalo si NordVPN. Mas mabilis to, mas maraming features, at overall, mas maganda ang experience, lalo na kung mahilig ka lang manood ng content mula sa iba't ibang bansa. Kung gusto mo ng simple lang, walang kaatihan, at hindi masyadong concerned sa price o advanced features, okay pa rin ang ExpressVPN. Madali siyang gamitin at maayos para sa basic na gamit. May 30-day money-back guarantee si NordVPN and ExpressVPN, kaya pwede mong i-try pareho para malaman kung alin ang mas okay para sa'yo. Para sa akin, mas gusto ko talaga yung NordVPN kasi ang linis ng itsura ng app, tapos sobrang helpful ng interactive map. Mas pinapadali niya gamitin yung VPN kahit sa mga hindi techy. Sa huli, depende talaga yan sa kung anong features ang importante para sa'yo. Kung hanap mo ay simple at madaling gamitin, okay ang ExpressVPN. Pero kung gusto mo ng mas mabilis, maraming features at mas secure, NordVPN ang panalo. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa channel, at kung may tanong ka o gusto kayong sabihin, comment nyo lang yan sa baba. Gusto naming makarinig mula sa inyo. Ang channel na to ay tungkol sa pagtulong sa inyo makahanap ng pinakamagandang tools, apps at online platforms para protektahan ng privacy mo. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.